So, magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay July 21, 2024, araw po ng linggo. Tuloy tayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Tulad nga ng napag-usapan natin, advance tayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. So, kung Sunday ngayon, ang ating pag-aaralang Ebanghelyo, salita ng Diyos, ay tungkol sa mga gagamiting Ebanghelyo sa mga misa sa ating Katolikong simbahan para sa araw ng bukas, Lunes. Dahil nga po puno ang aking schedule sa umaga ng mga gagawin, ang mga pag-aaral natin ay maaaring gawin ko sa hapon o sa gabi. Katulad nga po ngayon, gabi na, 8:52, mag-aalas 9 na po. So, simulan na po tayo. Ano ang ebanghelyo para bukas? Wait lang po, share screen si Sir. So, ito po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas mula sa aklat ni San Juan, Kabanata 20, mga talata 1 hanggang 2, talata 11 hanggang 18. Simulan na po tayo. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya'y ang hardinero, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon, at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. So, simulan na po tayo. Common common expression natin yung too good to be true. Kapag too good to be true ang isang bagay, sinasabi natin ito'y di dapat paniwalaan. Katulad ng maraming scam sa kasalukuyan o panloloko.
Scam nga ba ang muling pagkabuhay ni Kristo? Isa lang ba itong panloloko? Over the years ay ito ang punto ng mga pagtatalo sa pagitan ng mga naniniwala at di naniniwala sa pagkabuhay sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Dahil ako'y naniniwala na muling nabuhay ang Panginoon, hayaan ninyong sabihin ko kung bakit ganito ang pinaniniwalaan ko. Una, nakita ko sa buhay ng mga alagad niya. Nakita ko ang pagbabago sa buhay ng mga alagad niya. Iyan ang ating mga nababasa at ayon sa kasaysayan ng mga unang Kristiyano. Hindi na sila naging duwag o takot upang patotohanan ang kanilang pinaniniwalaan kumpara dun sa una nilang naging sitwasyon na nagtatago silang takot sa mga taong naging dahilan ng pagkamatay ni Kristo sa pag-iisip na mangyayari din sa kanila o dadanasin din nila ang kamatayang ipinataw kay Kristo dahil sila ngay mga alagad o tagasunod nito. Malinaw na pagbabago sa takbo ng kanilang buhay. Marami sa kanila naging martir na namatay sa masasakit at karumal-dumal na paraan habang pinaninindigan nila ang kanilang pinatotohanan na si Jesus ay Panginoon, siya'y Diyos, siya'y namatay, ngunit muling nabuhay. So, ito nga ang unang dahilan na nakita ko upang paniwalaan ang muling pagkabuhay. Literally, isinangkala nila ang kanilang mga sariling ulo, ang kanilang buhay, para sa kanilang pinaniniwalaan, para sa kanilang pinaninindigan. Ikaw ba isasangkalan mo ang sarili mong ulo, ang sarili mong buhay, para lang sa isang kalokohan o malaking kasinungalingan? Kung yun ang gagawin mo sa buhay mo, yun talaga magiging malaking kalokohan. Hindi mo dapat talaga isangkalan ng sarili mong ulo't buhay para sa mga bagay na malaki namang kasinungalingan. Dahil kung yun nga ang gagawin mo, yun nga ang isa talagang malaking kalokohan. Kalawa, kalawa kong dahilan upang paniwalaan ang muling pagkabuhay ay ang pagsasaliksik kong panloob, an inner search. Ano ba ang aking nararamdaman? All of us are truth searchers. Tayong lahat ay naghahanap sa katotohanan. Kung paanong nararamdaman ko na may Diyos, nararamdaman ko, ay nararamdaman ko rin na buhay ang Diyos na ito at may kakayahang kumilos sa aking buhay, kumilos at magpabago sa aking buhay. At actually, hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay ng maraming tao, higit sa buhay ng mga taong aking minamahal. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay may kapangyarihan at katuwaan. There is a power in it. There is a joy in it. Kapangyarihan na sa kanyang muling pagkabuhay, nagapin niya ang kamandag ng kasalanan at kamatayan. Dahil dito'y tayo'y naging tagapagtanggap o recipient ng pangako at gantimpala, kaakibat ng paniniwala natin sa muli niyang pagkabuhay. Between maniwala at di maniwala, masigit na mabuting maniwala sapagkat sa paniniwala may napakagandang bagay tayong inaasahan. May isa tayong malaking pag-asa. Subalit sa mga di naniniwala ay wala namang ganong pag-asa. Isang maganda't mabuting pag-asa. Paano kung totoo? Paano kung totoong may Diyos?
Paano kung totoong muli siyang nabuhay tapos hindi ka naniwala? Napakalaki ng kawalan sa'yo. Sa Mark chapter 9 verse 23, ganito nakalagay, "If you can," said Jesus, "everything is possible for one who believes." Tagalogin natin, mangyayari ang lahat sa sino mang nananampalataya o naniniwala. Everything is possible. Samantalang sa John chapter 11 verse 25 to 26, ganito nakalagay, Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die." Tagalogin uli natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman." Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sabi ni Jesus. Kaya buhay ang pinag-uusapan. Buhay ang pinag-uusapan. At hindi basta buhay lang, kundi buhay na walang hanggan sa sino mang nananampalataya. Mas mas gusto mo pa ba itong hindi paniwalaan? Tanungin mo ang sarili mo, mas gusto mo pa bang hindi ito paniwalaan? Na sa sino mang maniniwala ay may buhay, may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sa susunod, if someone told you, sa susunod kapag may nagsabi sa'yo, si Jesus ay nabuhay, be joyful to respond back. Magkaroon ka ng katuwaang sabihin, indeed, Jesus is risen. Kapag sa susunod may nagsabi na si Jesus ay muling nabuhay, magkaroon ka ng katuwaang sumagot, tunay na nabuhay muli ang Panginoong Jesus. So yan po, muli tayong nakatapos sa ating pagninilay, sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo para sa araw ng bukas. Muli ko po kayong inaanyayahan na patuloy pang sumabaybay sa mga ipinapublish kong reflection, mga pagninilay at pag-aaral sa salita ng Diyos. Sama-sama po tayong mag-aral ng salitang nagbibigay ng tunay na kalayaan at buhay. So pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos sa buong araw ng ating buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paalam.